Makaraan po na magsabi itong si Caloocan Congressman Elise na siya po ay nangangamba dun sa mga wordings na pinalalabas ng Pangulo hingin po dito sa ongoing flood control scandal probes. Ilang minuto matapos yun ay lumabas naman po yung balita, no? Na handang makipag-negotiate itong si Congressman Saldico sa pamahalaan ni PBBM. Negotiate. Kasi itong si Congressman, kung maalala niya, pinatatawag ko talaga ng ano yan, hindi lang ng palasyo, kundi ng Senate Blue Ribbon Committee para nga magbigay dinaw, hingin po dito sa up to how up ito pong nangyaring sistematikong pandarambong. Na di umano, ay kasama siya dyan. Kasama yung kanyang kaibigan ni Speaker Martin Romualdez. No? O, kung titingnan niyo po medyo, ilagay po natin sa context ito'y makaraan lamang ng ilang araw na napabalita yung meeting ng mga business tycoons kay PBBM. Na di umano, ay nandun din sa meeting na yon, walang iba kundi ang dating Speaker Martin Romualdez na body-body nitong si Saldico. Hindi naman natin madidinayan kasi talaga naman totoo yan. Body-body talaga sila. Ngayon, baka nakita yan ni Saldico at siguro naisip niya na pwede siya makipag-negotiate. No? Dahil nandun ulit sa good graces malamang. Hindi mo makakapasok ng Malacanang yan si dating Speaker Martin Romualdez na kaibigan niya kung hindi paborable o hindi nag-usap ito pong si Romualdez at ang kanyang pinsan na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang ganang akin lang po, dapat hindi tanggapin ng pamahalaan itong kondisyon o makipag-negosasyon. Bakit kamo? It leaves a bad taste in the mouth, ika nga. Parang ang pangit ng optics, no? Na kada may ganito na lang ng mga malalaking kontrobersya, malalaking pandarambong, yung mga hinihilalang mga suspect o yung mga mastermind ng mga nasabing pandarambong gagamitin, lalabas ng bansa, no, at gagamitin leverage yan para makakuha sila ng favorable na outcome sa ating pamahalaan. Hindi po dapat sa totoo inuhuli itong si Saldico. Sa gana ding akin, positibo rin po itong development na siya ay willing o open for negotiations dahil sa tingin ko ay unti-unti na niyang nadadama yung ginagawa ng pamahalaan, lalo na ng ating PNP, no, at yung ating mga partner countries na signatory din ng Interpol para nga mahanap at ma-put into jurisdiction ng Pilipinas ulit ito pong si Saldico. Wala na ho talaga magagawa sa Saldico ngayon. Medyo trap na yan Bakit? Dahil yung kanyang pasaporte direvoke na po ng pamahalaan. Alalahanin ninyo, ang pasaporte po, hindi naman ho karapatan yan It's actually a privilege na iginagawad ng isang pamahalaan sa isang citizen niya para makapunta siya sa ibang bansa. Karapatan mag-travel ng isang individual, yes, at yan ay pinatutunayan ng gobyerno, no, sa pamamagitan ng pag-issue ng visa, ng passport. Pero yung passport na yan ay property pa rin ng pamahalaan. So, anytime pwede niyang i-revoke yan. Lalo na kung ang tao ay na-involved sa isang napakaseryosong krimen. No? Harinawa ay mahuli. Hindi makipag-negotiate itong si Saldico para madala na siya sa korte at doon niya sagutin sa korte yung mga pinaparatang sa kanya. Pero sa totoo lang, medyo kakapalan ng muka na ikaw na nga nagnakaw ng marami, di umano, o pinaratangan kang ganyan, ikaw pa ang makikipag-negotiate. Subscribe and like po ang aming channel at patuloy po kaming magdadala sa inyo ng mga latest na mga balita at mga kaganapan dito sa ating bansa. So, yan po si Saldico gustong makipag-negotiate. Bakit? On the political front,
maibsan mo kaya yung mga tensyon o yung erosion ng public trust kung si Congressman Saldico ay payagan ng pamahalaan na makabalik dito. Well, depende yan sa kanyang sasabihin, no? Kung kanyang ipalalabasin na hanggang sa kanya lang yung krimen na yan, good luck. Pero malamang sa hindi yan, hindi rin natin malalaman. Kasi matigas nga gulugod nito di ba? Oho. At sa amin, yung mga nakakaalam mo sa batas, kapag ganyan may flight sa ibang bansa at sinasabing nasa Portugal daw siya, ay minsan hindi pala minsan, madalasang sinasabi na mga nakakaalam sa batas na yung kanyang flight is evidence of guilt. So yan po, no, yung sinasabi ko lang. Hindi ko sinasabi na siya ay may kasalanan na, ha. Sinasabi lang ko natin na kapag ganyan, dapat hinarap niya ng matapang, may pagkalalaki. Ito pong charge sa kanya. Dahil sabi niya, oo, inamin niya nung nagpadala siya ng video sa Senado, na siya po ay he did indeed, got the loot, yung kanilang mga ninakaw galing sa mga pondo ito na galing sa DBM at kanyang i-deliver pero wala daw siya. Hindi natin malaman yun. Basta ako sinasabi ko lang yung sinasabi niya na wala daw siyang dinambong, wala ho siyang ninakaw. Kung wala ka naman pala ninakaw, bakit nandiyan sa loob ng bakit are you fearing for your life? Ibig sabihin yan, alam mo sa sarili mo na may nagawa kang hindi tama. No? Ang susunod dyan, hindi yung kusa kang Actually, maganda rin yan na kusa siyang sumuko nang walang strings attached o na walang kondisyon. Kasi pag sinabi mong negotiation, ibig bagang sabihin pala niyan, pag pumunta ka rito, malamang sa hindi, yung sasabihin mo sa Senate Blue Ribbon Committee o kaya sa Ombudsman o kung sino man, ay yung pinagkasunduan ninyong mga bagay. Hindi yung buo, unfiltered truth. So, yan po inaasahan kasi ng taong bayan unfiltered truth tingin dito sa sistematikong pagkawala ng public funds na di umano ay dinarambong nitong si Congressman Saldico. Antabayanan po natin yung ibang mga aspeto pa rin itong kasong ito. Maraming salamat po.